Magandang umaga, magandang hapon, o magandang gabi sa ating faith family. Pagpapatuloy po natin ang ating pong leaders class. At ngayon po tayo ay nandito sa lesson 4B. Last week po tayo ay nasa lesson 4A at ang topic po natin ay rightly handling small group prayers. Ipagpapatuloy po natin yan ngayon kasi po last week hindi po natin ito natapos. Okay po? So tayo muna po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa oras na ito na binigay mo sa amin para kami po ay muling matuto patungkol po sa tamang pag-handle po ng prayer sa aming mga small groups. Dalangin ko na sana po itong aming gagawin ngayon, hindi lamang po ito information po sa aming isipan, kung hindi ang information yan ay may apply din po namin sa aming pong grupo through the enablement of the Holy Spirit. Be with us, Lord. Tulungan niyo rin po ako as I teach po bawat isa. Give me wisdom, give me strength hanggang sa matapos po itong video na ito. Maraming salamat po muli. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay? Sige po. So, bilang mga small group leaders, paano po natin rightly ma-handle ang ating pong small group prayer time? Ano po yung mga suggestions na pwede natin gawin o ma-apply po sa ating mga groups? Ito po ang mga suggestions na yan. Magkaroon muna po tayo ng review bago natin ituloy kung saan tayo natapos na nakaraan. Unang-una, napag-aralan po natin last week, we should set a good example to our group. Mahirap pong i-lead ang ating grupo sa pananalangin kung tayo po mismo ay nakikita nilang hindi po prayerful o hindi natin pina-prioritize ang prayer sa ating buhay. Dapat po, makita muna po nila yung example na yun sa atin bilang mga leaders po. Tama? Alam na natin yun. We should set a good example to our group. And also, napag-aralan po natin last Sunday, we should also prioritize prayer in our group. Hindi lamang po yung prayer, parang sinisingit lang po natin. Okay, dapat gawin po natin ay we should also show our members na importante, priority natin po ang tinatawag na pananalangin. Okay? And then next, we can keep track of the prayer concerns in our group. So follow up. Kumusta yung pinag-pray natin nakaraan? Meron bang answered prayers sa ating grupo? I-share natin, i-discuss natin keeping track of our prayer concerns sa ating pong grupo. And then, pang-apat, we should continually teach the gospel to our group. I'm sorry, hindi po yan out group, no? Our group po yan. Hindi ko po na-edit sa aking PowerPoint. We should continually teach the gospel to our group. Kasi nga po, yung ating knowledge of the gospel, of God's saving love towards us, His saving gracious love towards us, will motivate us, will encourage us to have a deeper desire to pray. Kaya importante po, ituro natin yung gospel from time to time po sa ating group. Kahit po mga believers na tayo, kailangan natin ma-refresh sa gospel para ma-energize po tayo at ma-inspire tayo to pray for each one. Okay po? And then, pang-apat, we should expand our prayer concerns. Siguro po napapansin natin yun sa maraming mga prayer times po natin, ang kadalasan natin ay pagpipray is what? Family, good health, work, or studies, Hindi naman po masama itong mga prayer concerns na ito. But what I would like to emphasize po sa mga oras na ito is we can expand our prayer concerns para hindi na lang po palagi yung apat na yun. Kasi po kung tutuusin, marami pa tayong pwede o dapat pang ipag-pray. In fact, kung atin pong babasahin itong mga examples of prayer in the Bible po na naisulat ko last time, from 2 Samuel, Matthew, and Colossians, makikita natin na meron silang mga iba pang importante pinagpipray. Now we can also try to apply din, gayahin natin sila, ipag-pray din natin itong mga bagay na ito. Hindi lamang po family, good health ang kanilang pinagpipray, but other important matters as well. Again, let me clarify hindi po masamang ipag-pray yung family, good health, studies, work, importante po yun. Pero we should also pray for other things kasi marami pa po tayong pwede o dapat ipag-pray. Okay po? What other prayer concerns should we include in our prayers in order to expand our prayer concerns? Okay? So ito po yung mga
mga suggestions, mga ilang bagay po that we can pray sa ating pong grupo. Number 1, the preaching of the gospel. Ipag-pray po natin na yung gospel ay maipahayag at ito po ay maikalat. Through the different messengers, pastors, missionaries, pag-pray po natin. Okay? No, the group might adopt a missionary for whom they can pray as they keep track of his or her activities and needs. This is a good suggestion. Tama po? Last Sunday po, nakilala po natin iba't iba natin mga missionaries. Praise God po at marami pong pinagkaloob sa atin ng Panginoon ng mga missionaries that we send po sa different ministry locations. Ngayon po, pwede natin gawin, for example po, si Pastor Albert Mangapit sa Mindoro. Our group could adopt Pastor Albert at for example, sa month na ito o sa week na ito, siya muna yung ipagpipray natin. Siya muna yung focus natin o yung adopted missionary natin na ipagpipray po natin. Okay, and then next week or next month, pwedeng iba namang missionary. Nang sa ganoon, habang pinagpipray po natin itong mga missionaries na ito, pinagpipray po natin yung pagkalat ng gospel sa kanilang lugar through them. Okay po? So, pag-pray po natin yun. Next po, we may also pray for the advancement of the gospel to the UUPG. UUPG stands for the Unreached, Unengaged People Groups. Pag sinabi po nating unreached, unengaged people groups, ito po yung mga people na may sariling kultura, lengguwahe, at sila pong grupong ito, mga people groups na ito, hanggang sa ngayon, hindi pa po na penetrate ng gospel. Wala pa pong missionary na nakaka-penetrate sa lugar na yon at na-share po yung gospel sa kanila. Okay? Or, maaring na-penetrate na ng missionary, na-share ng gospel doon, pero hanggang sa ngayon, wala pa rin pong isang independent o self-supporting, self-sufficient po na local church that can evangelize and minister to that specific people group. Yung po yung tinatawag na unreached, unengaged people groups. Okay po? Another thing we could pray is the salvation of the unbelievers. Yung kanina po, pray natin yung pagkalat ng gospel to the missionaries, the pastors, Ngayon naman po, pwede natin ipag-pray din yung result ng preaching ng gospel na yun, which is the salvation of the unbelievers who will be hearing or receiving the gospel message. Pag-pray po natin. Now, may suggestion po dito, use the 5-finger prayer guide. Ito po isang magandang suggestion. 5-finger prayer guide. Guide sa ating pagpipray po sa salvation ng mga unbelievers. Okay? Bakit po 5-finger prayer guide? Kasi po, alam niyo yung kamay natin, di ba? Meron po yan 5 daliri. Ito po, 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Ito po ang hinlalaki, hintuturo. Tama ba? Hinlalaki, hintuturo. Ano itong isa? Hinlalaki, hintuturo. Ano itong isa? Nalimutan ko na yung Tagalog nito. Palasinsingan at saka hinliliit. Ito po ay may sinisimbolize na different people, okay, na kailangan pong makapakinig ng gospel. Tingnan po natin, ano ba itong 5-finger prayer guide na ito? Ito po, hinlalaki. The thumb, this is representing people na unbelievers pa rin po, that we should pray for, that are closest to us. Kasi po, ang hinlalaki ang pinakamalapit po sa atin. So this is representing people, okay, that needs to hear the gospel that are closest to us. Pwede po yung family member, or relative, or best friend, o classmate na malapit sa atin. Basta, mga tao malapit sa atin na needs to hear the gospel, represented po ng thumb. Pwede natin ipag-pray yun. Next po ay index finger, o yung hintuturo. Di ba ang hintuturo, saan po ito ginagamit? Kaya nga hintuturo, panturo. Ayun. So this is representing people na kailangan po makapakinig ng gospel, those people who guide and instruct us.
Gaya for example ng mga, ano ba example nito? Mga teachers natin for example, ng elementary, nung high school, nung college, or mga nag-train sa atin, mga trainers natin, na alam natin, hanggang sa ngayon, hindi pa rin sila nakakilala kay Kristo, pwede po natin silang ipag-pray. As a category po yun ng index finger. Next naman po ay middle finger. Okay? Kung mapansin po natin sa ating daliri, ang middle finger po ang pinakamataas. Okay? Pinakamataas. So this is representing people who needs to hear the gospel, okay, who are in authority. In authority meaning mas mataas ang posisyon sa atin. Or in other words, mga leaders. Okay? So, kasama po dyan yung, sino ba example ng mga leaders? For example, mga local government officials, national government officials. Hindi lang po sa ating bansa, pwede rin po sa outside ng Philippines. Pwede natin silang ipag-pray. Under po yan ang category po ng middle finger. Pag-pray natin sila kasi po, sila rin po ay hindi pa rin po nakakilala kay Kristo bilang Panginoong tagapagligtas. Next po ay ang ring finger. Ang ring finger, ang sabi nila, ito raw po ang pinakamahina sa limang ito. Sa limang daliri natin, ito raw po ang pinakamahina. Kaya this is representing people po na mahina at physically sick. Okay? Suppose may kakilala kayo na going through tough times ngayon, weak sila spiritually, discouraged sila, pwede specifically pag-pray po natin. O kaya naman talagang may physical na karamdaman, may lagnat, okay? Going through chemotherapy, for example, pwede pa specifically pag-pray itong mga tao. Ano sila sa category ng ring finger? At yung pinakahuli, pinky finger, hindi liit. Okay? Papansinin natin, kung ito po ang pinakamalapit sa atin, ito naman po ang pinakamalayo. Kaya this is representing people who needs to hear the gospel who are far from us. Malayo. Gaya na ito po yung malayo. Okay? It's representing people na malayo sa atin. Bakit malayo? Pwedeng malayo po sila geographically. Dito tayo sa Pilipinas, sila nasa Amerika. Pwede natin silang ipag-pray. Or, kaya malayo kasi siguro, medyo galit sila sa atin, medyo may konting tampo tayo sa kanila, para mawala na rin yung tampo, simula nang mawala, pwede pong ipag-pray po natin sila. Okay? Although they're far sa puso natin sa mga oras na ito, pwede pong ipag-pray po natin sila. Kasi po, sila rin po, kailangan din makarinig ng gospel at makilala si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas ng kanilang buhay. Okay po? So yan po ang 5-finger prayer guide. Pwede pong for example, sa inyong small group meeting ngayon, ipag-pray nyo muna yung thumb, people sa category ng thumb, mga closest sa atin. O next meeting naman, yung index finger, next naman yung middle finger, next naman yung ring and then pinky finger. Okay? Or pwedeng lahat yung ipag-pray nyo sa isang cell group meeting. Okay? So, bahala po kayo, Ang point ay, marami tayong pwedeng ipag-pray. Okay? Iba't ibang klase ng tao under sa category ng unbelievers. People who need to hear the gospel. Next po, the growth of the church in godliness. Another thing po pwede natin ipag-pray. Sabi dito, pray for the church's programs and plans. Bakit natin kailangan ipag-pray ang programa at plano po ng ating church? Kasi po, ito po ang ginagamit ng Panginoon para tayo po, mga members ng church, sa FBC specifically, ay mag-grow in godliness. So, ipag-pray po natin. Okay? One suggestion po, we can adopt a particular ministry ng ating church. Pwede po yung music ministry, sa pangunguna ni Brother Jong, and multimedia ministry, Sunday school ministry, discipleship ministry, EDM, okay, foundation ministry. Marami tayong ministries, tama? Pwede po mag-adapt tayo, for example, sa month na ito, i-adapt natin ang EDM. Ang EDM ang pag-pray natin. Okay, next month naman po ang multimedia ministry or sports ministry. Marami tayong ministry na pwede natin i-adapt at ipag-pray po as a group. Okay?
Dahil marami tayong ministry, marami tayong pwedeng ipag-pray. Okay, next naman, this includes also our own small group and other small groups as well. Pray natin yung growth ng ating small group at nila yung group natin, pati rin po yung ibang small groups. Okay po? And yung mga particular ministry pala, pwede natin ipag-pray specifically also yung mga personnel ng bawat ministries na yun. Mga leaders ng bawat ministry na yun. Na sila din ay mag-grow in godliness nang sa ganun they could also minister to us so that we as well will grow in godliness. Okay po? And then, another suggestion, pray for our own growth in godliness. Sabi nga po ng ating note, this is an important focus for the group. Pray about your responses to the sermons you hear. Pray about the Bible studies you do in the group, that God will help you to apply what you learn to your mind and behavior. Okay? In other words, pag-pray natin na hindi lang tayo basta nakakarinig ng sermon o natututo ng maraming mga information sa Bible, but we'll be able to take to heart etong mga learnings na ito at mai-apply natin ito through the power of the Holy Spirit. Pag-pray po natin yun. Most groups need help in doing this, lest they drift into their own concerns rather than God's concerns, as expressed in the Bible passage. We need to learn to pray with open Bibles rather than forgetting what we have just studied as we start our time of prayer. It's one suggestion, para hindi natin malimutan yung mga napag-aralan natin na nakaraan, and sa ganun magamit ito for us to grow in godliness. In short, we can pray specifically for our own spiritual growth. Okay, next. Next naman, another suggestion, how to rightly handle small groups. We can teach our group to lead in prayer. As small group leaders po, one of our responsibilities is to teach our group members, specifically yung pinaka number 2 natin, o yung assistant natin, turuan natin sila kung paano mag-lead ng prayer. Granted, marunong sila mag-pray, pati yung assistant mo, pero dapat maturuan din po sila paano mag-lead ng prayer. Kasi sa isang banda, iba po yung marunong sila mag-pray, sa marunong din silang mag-lead ng iba sa pananalangin. Dapat turuan po natin sila sa aspeto na yun also. Okay? Sabi sa note natin, when we pray with others, we are not only praying to God, we are also leading others in prayer. This is true in many Christian contexts such as conferences, committees, and church. We must be conscious of others, not in order to impress them, but to serve them. Yun po ang isang kailangan nating ituro sa ating small group members. No? When they lead in prayer, isipin nila, hindi lang sila yung nagpipray. Okay? They are leading others to pray with them. Kaya dapat, ang gawin nila, kung nag-pray sila, nag-lead in prayer, hindi yung dapat magpipray lang sila para ma-impress yung mga kagrupo nyo. Para makita na ibang galing mag-pray ni ganito. Ang lalim ng mga words niya, ang haba ng prayer niya. Hindi actually to impress them, but to serve them. Para sila din makapag-pray o ma-lead in prayer with you. Here are some practical tips on serving people in prayer. Unang-una, use the plural pronouns we and our. So, hindi po yung I o my, Kasi di ba pag nagpipray tayo ng personal, di ba? Lord, help me. I will be able to, di ba? Pero iba kasi when we're leading in prayer, hindi me, my, I, kung hindi we, our. Lord, help us. We are begging you, Lord. Di ba? Help our church. Help our group, Lord. Di ba? And that sends the impression po na para bang
hindi lang ikaw yung nagpipray, kundi kasama sila dun sa prayer mo. Na yung prayer mo, prayer din nila. Okay? Maganda pong maiparamdam din natin yung nagpipray tayo sa ating group. Okay? Sige po, let's continue. Sabi pala dito, this signals that we're all praying, not just the person speaking. Number 2, say short prayers so that everyone can maintain attention. Siguro po, naranasan na natin ito, no? May nag-lead ng prayer sa inyong group. Kung hindi mas small group nyo, sa ibang group na na-involve kayo, na kung saan yung leader, ang haba-haba ng prayer niya. No? Parang 15 minutes, 15 minutes, 30 minutes, nag-pray siya. Tapos nakatayo kayo. Siyempre dahil nakatayo ka, haba ng prayer, yung isip mo, hindi na makafocus sa prayer. Sobrang haba ng prayer ng leader, Naisip mo na yung sinampay mo, yung sinaing mo, iluluto mo mamaya, yung magtutupig pa ng damit, ganun ka, naisip mo kasi nga haba ng prayer na hindi makafocus yung nakikinig sa panalangin mo kasi nga ang haba nung nagpipray, ng prayer ng leader. Kaya nga, suggestion po ay say short prayers so that everyone can maintain attention. Okay? Number 3, avoid jargon or complicated expressions. Ano po yung jargon or complicated expressions? Ito po yung mga malalalim na mga salita, no? Yung mga, sabi na iba, highfalutin words. Tama ba? Highfalutin. Tama ba yung words? Highfalutin. So pala, pray ka, no? Lalim-lalim ng prayer mo. Lord, pray for the justification of others and the sanctification, diba, of our group, And Lord, kung ano, banggit mo, glorification, sanctification, lahat may mga shon, mga malalalim na mga terms, maganda yun, matututunan po nila. Pero many times, pag ginamit natin yun at hindi pa sila oriented at hindi na ituro sa kanila, baka instead of leading them to pray with you, ma-distract sila at di na sila makapag-pray. Okay? Kaya, ang suggestion, avoid jargon or complicated expressions. Use language that everyone in the group will understand. And then, pang-apat, don't switch to an unnatural prayer mode. Use your normal voice and keep a normal posture. Kasi, may iba siguro sa atin, pag nagpipray tayo ng privately, sobra tayong passionate mag-pray, iba nakaluhod pa tayo, di ba, na nakataas pa yung kamay natin, talagang minsan, siguro, sobrang paiyak-iyak tayo, gulong-gulong pa tayo, mga ganun-ganun, Well, hindi naman po masama yun, kasi yun ang personal expression natin ng ng ating pananalangin, galing sa puso yun. Pero, pag gagawin po natin siya in a group setting, small group natin, baka mawirtuhan yung mga kagrupo natin. Kaya parang, instead na ma-lead mo sila sa prayer, baka yung ating posture or the way we pray would distract them. At di sila makapanalangin. Kaya nga suggestion, don't switch to an unnatural prayer mode. Okay po yun sa inyong private prayer time. Pero when you're in a group, don't switch to that. Use your normal voice and keep a normal posture. Okay. Another suggestion po, nabanggit dito, in rightly handling small group prayer, we can form smaller prayer groups. Okay. Iwasan po natin yung, halimbawa, 7 tayo, ang dami natin. Kasi kung 7 tayo, tapos magpipray yung isa-isa, ang tagal, di ba? Kaya mas beneficial kung i-break natin yung malaki nating grupo. Kung 7 tayo, gawin natin by 2s, tapos yung isa ay 3 sila, marang ganun. Ang point lang ay break yung bigger group natin to a smaller group. Kung small na yung group natin, break yung ating group to smaller group para makapanalangin. Reducing your group size into 2s or 3s for praying can lower people's anxieties and allow them to pray more openly. Kasi nga, kung nag-pray tayo sama-sama, tapos lahat nag-share ng prayer concerns, baka yung iba mailang kasi nga ang dami nakakarinig ng kanilang prayer concerns. Dapat sana okay lang yun, pero baka hindi sila comfortable na kung smaller yung group, baka mas maging comfortable sila to share their prayer concerns or their deep prayer requests. Suggestion po, break yung ating group to smaller prayer groups. Single-sex prayer groups can have the same effect.
Okay. Next po, suggestion, how to rightly handle small group prayers. We can discuss prayer concerns first before praying in the group. I think napakagandang suggestion ito. When time is spent discussing what we want to pray, people are often more confident and willing to pray. A sense of unity in prayer is developed, making it easier for people honestly to say amen to each prayer. Discussing and formulating prayers before praying need not make praying a formality. It simply brings the group together in their support of the prayer. Kasi nga, when we discuss yung mga prayer concerns, nabibigyan ng background information yung mga grupo natin. Bakit ba natin to gustong ipag-pray? Nabibigyan sila ng, what you call this, background information. Ano pa bang right word sa nasa isip ko? O basta, mas naiintindihan nila bakit gusto mong ipag-pray yung bagay na yun. And because of that, mas magiging involved sila at intentional sila sa kanilang pag-pray. Kasi naunawaan nila yung iyong prayer request. Kung bakit mo gustong ipag-pray. Tama ba? Okay. So discuss po natin bago natin ipag-pray yung ating mga prayer items. Next, lastly, we can assign prayer partners. Pag sinabi natin prayer partners, hindi lang partner sila mag-pray sa isang small group meeting natin. Hindi lang. Even beyond that small group meeting, partner pa rin sila. Hindi lang during sermon processing time, kundi even during the weekends, pwede sila mag-meet, tapos partner pa rin sila sa prayer. In fact, kahit hindi sila nag-meet, dahil partner sila sa prayer, patuloy pa rin po nila pinagpipray yung bawat isa. Okay. This tends to build more prayer into group life as well as deepening some of the friendships in the group. Kasi nga, tuloy-tuloy yung kanilang pagpipray sa mga concerns ng bawat isa. There are endless possibilities for how such a partnership might operate. Here are but a few suggestions. Number 1, pray together during group meeting time. Okay. Number 1 pala yun, sorry. Number 2, pray together during the week outside the group time. Number 3, pray for each other during the week without meeting together. Ito yung sinasabi ko na kahit hindi kayo nagmi-meet during the week, pero dahil alam niyo yung prayer request ng bawat isa, pwedeng tuloy-tuloy pa rin kayo mag-pray. Tama? Then number 4, sino to? Sorry, let's continue. Number 4, change prayer partners every week or months. Okay? Para hindi lang yung prayer partner ang mag-build ng deeper friendship and trust. Pati sa ibang group members din, makapag-build din sila ng trust. Okay? At deeper concern. Okay. So, that's it po. Looking into vital lessons for life application, what did we learn in a lesson which we can immediately apply to our own cell group? Kayo lang po ang makakasagot niyan. Bilang leader, ano po sa tingin nyo yung sa grupo nyo ang pwede nyo i-apply agad? I am suggesting na lahat po ito i-apply natin, pero kung pipili tayo ng certain na i-apply nyo po agad, ano po kaya yun? Sulat nyo sa inyong material kung ano po yung mga suggestions na yun na you could apply agad. O yung mga suggestions na sobrang na-appreciate nyo po. Para bang, oo nga no, magandang gawin namin sa group na yun. Sa group namin yun. Ano po kaya yan? Pakisulat po. Okay po? So that ends po our lesson 4B. Okay, na next week po may face-to-face na po tayo. Next Sunday, may face-to-face class na po tayo. Pero maglalabas pa rin po tayo ng another lesson. So, next Sunday, lesson 5, tapos meron po tayo ulit online, lesson 6 po yun. Tapos face-to-face po ulit tayo. Lesson 7 po yun. Okay? So, tuloy-tuloy po tayo. Kasi kailangan po natin maghabol. Kasi malapit na mag-December. Malapit na tayo matapos sa ating pong course na ito. Dapat matapos tayo by end ng November. Kaya inahabol po natin. Mag-ano po tayo? Online, pre-recorded, and then face-to-face po tayo. Okay po? So, see you po this Sunday para sa ating face-to-face Sunday School. God bless everyone. God bless po.